Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong banta, bluff ni Secretary Boying laban sa tatlong Banatero vloggers na nag-interview kay DG Bantag, Coach Soli, Banatbay at Boss Dada TV. Ilang araw na, mag 1 week naman siguro mula nung nagmayabang siya na kakasuhan ko sila. So, ang tanong, nasaan na yung kaso? Wala pa akong update kung umusad na. Kasi napakadali para sa kanya na mag-file ng kaso kasi siya na yung SOJ. Under niya yung prosecution. Sabihin na, okay, sige na, file na ng kaso. Kasi nandun na yung mga ebidensya eh. Kaya lang, hanggang ngayon, wala pa. Okay, tingin ko itong si Boying is bluffing. Ano lang yon, reaction niya lang yon na napahiya siya. Kasi parang lumalabas wala siyang ginagawa. 6 months na mula nung na-issue yung warrant of arrest kay DG Bantag, hanggang ngayon wala pang ni anino ng ating DG Bantag, hindi nila alam. Tapos, biglang lumitaw ang DG Bantag, ini-interview ng tatlong Banatero vloggers. So, ano yun? Pahiya, sampal kay Boying. At dahil napahiya siya, yun na yung kanyang defense mechanism, yung mag-file ng kaso. Kaya lang, tingin ko, hindi niya itutuloy na i-file ng kaso. Bakit? Okay. Di ba abogado siya? Yes, is OG nga eh. Kaya lang, with those kind of bluffs, hindi ako abogado, kaya lang napakasimple na naman lang yung napakasimple yung definition ng contempt of court. Wala kang respeto, ginugulo mo ang proseso sa korte. Yun ang contempt. So, wala akong makita na pambabastos ng tatlong vlogger sa korte yung pag-interview nila kay DG Bantag kasi naka-archive yung kaso, nakatago. Wala nang trial ngayon. Yun. Tapos, yung sa interview, hindi naman pinag-usapan tungkol sa kaso. Ang pinag-usapan, yun mang kaguluhan o kapalpakan sa Bucor. Yun lang. Parte yun ng trabaho ng tatlong Banatero vloggers as social media influencers. So, malayo. Ito, narinig ko si Banatbay. May vlog siyang narinig ko kahapon. Ang tatay ni Banatbay, isang abogado. Nalaman ko ito nung nasa Baguio kami, nung prayer rally in support kay General Bantag last December 9. Nalaman ko, abogado ang tatay ni Banatbay. Ay narinig ko si Banatbay na hindi kami bobo, sabi niya, kasi ang topic niya yung merong babaeng anchor woman ng SMNI. Tinatanong itong babaeng host sa programa Itawag Mo Kay Panelo. Tinatanong niya kung anong comment ni Attorney Panelo doon sa kaso na ipapail ni Boying. Tapos itong babae, napakahina naman. Hindi siya nag-research kung ano yung talagang nangyari sa interview. Wala, binabasa lang niya yung script. Kaya galit si Banatbay. Sabi niya, ate o ma'am, hindi kami bobo. Bago namin in-interview si DG Bantag, nagtanong kami sa mga abogado. Tatay niya, abogado, nagtanong kami sa mga lawyers kung ano ang posibleng repercussions, kung ano ang epekto sa aming tatlo kung interviewin namin si DG Bantag, may legal action ba against sa amin. Yeah. Ang sagot, wala. Kaya itinuloy namin ang interview. Ganon ang ni Banatbay. Kaya
lalo akong humanga dito sa tatlo kasi well prepared sila eh. So, lalong napatunayan yung aking opinion na mahina si Boying bilang abogado. Kasi kung matinik pa siyang abogado, kung alam niya yung pasikot-sikot sa batas, hindi siya ganun na mag-bluff o manakot. Kung yun press conference yun. Millions of Filipinos ang nakarinig, nakaalam na itong Secretary Boying is mag-file ng contempt of court laban sa mga Banatero vloggers. So that speaks of his competence as a SOG and lawyer. Kasi ulitin ko, yung research o ano bang tawag nito, yung ginawa ng Banatero vloggers, maganda yung ginawa nila. May foresight, may vision sila ano ang mangyayari sa kanila kung interviewin si DJ Bantag. Baka may legal complication. Nagtanong daw sa mga piskal, abogado, lahat nag-advise na no, walang you proceed. Ganun lang trabaho ng journalist, yung ganong mag-interview. So, wala talaga itong ating Secretary Boying. Siguro, pumasar ng bar, kaya lang walang practice sa law. O yung hindi siya criminal lawyer, o hindi siya yung trial lawyer, o hindi siya prosecutor, parang wala siyang experience. Kaya ganun na lang kung makapagsalita, bara-bara. Maalala ko ito yung signs na napahiya siya eh. Yung bigla niyang pina-raid sa NBI, yung bahay ni DJ Bantag sa Baguio. The other day lang eh. After 6 months, yung issuance ng warrant of arrest, kung talagang matino pa itong NBI DOJ, noon pa sana ni-read na yun. Bakit the other day lang? Kunuhay, may natanggap silang tips o informasyon na nakita si DJ Bantag doon sa bahay niya sa Baguio. Ay nako, kung ako si DJ Bantag, never akong magpunta sa bahay na yon. Kasi markado na yung bahay na yun eh. Meron nang nakatutok, may camera na doon, tinitignan. Siguro, kung totoo mang may nag-report na nandun si DJ Bantag, na lang yun, baka binabayaran na asset ng NBI. Para lang may accomplishment din siya. Yun, nagbigay ng tip. Ganon yun. So, wala. Negative. Walang nakita sa bahay na yon. Saan nagtatago si DJ Bantag? No one knows. Okay? Itong ating DJ, dating Marines. Okay? Ang Marines, sila yung fighting guest soldiers sa buong mundo, kahit saang armed forces, basta Marines. Yan ang kaya nga 'di ba may kasabihin, tell it to the Marines. Pag may problema, sabihin mo sa Marines. Kasi the Marines can solve it, can produce miracles. Ganyan ang Marines. Dahil Marines siya, well trained yan. Yan sa jungle survival. At the same time, Igorot warrior, sanay sa hirap yan. Kaya yung pagtago-tago niya ngayon, although mahirap sa kanyang parte, kailang kayang-kaya niyang magtago nga hindi ma-monitor ng tracker teams ng CIDG or NBI. So ang labanan ngayon is hide and seek. So good luck, Boying. Tuloy-tuloy daw yung paghahanap kay DJ Bantag eh. Hanggang kailan nyo mahanap, sige lang. But marami akong comments na nababasa. Kung makita ko si DJ Bantag, hindi ko siya isusumbong, itatago ko pa
maraming tutulong kay Digibantag sa kanyang pagtago-tago. Kaya again, yung phrase ng ating Igorot tribe, matago-tago ka, Digibantag. Meaning, mabuhay, long live ang Digibantag, at the same time, magtago siya ng maigi para hindi siya mahanap ng boying na ito para pagdating ng 2028 yun na. Happy days, balik na naman.